Kasi since, di ba, palaging like, Franchise. franchise ng mga recent, di ba? So what it's like doing an original format naman na Rainbow Rumble? Nakakatuwa. You have more freedom. Para sa akin, syempre, like for example, the past franchise na ginawa ko, for Minute to Minute, may tinatawag kayong Bible, if you will, na the games are there, protocol, the parameters, mga ganyan, it's all there. At saka nakaka-proud when you do a show na alam niyong gawa ng Pinas o gawa ng isang Pilipino. So it's very refreshing para sa akin. And we have been waiting for a show na pwede natin i-market abroad. Diba? So naniniwala ako na itong Rainbow Rumble, yung pagkakagawa din ng ABS-CBN, yung Direct Woody. It's one of those shows na pag sinimulan natin to, bubuhos ang tawag para mag-inquire if they can franchise this show para sa mga bansa nila. Ano yung uniqueness po nitong, like, kung pwede mong i-tease po sila, like, ano yung uniqueness po nitong? Ang Minute to Win It was a skill-based game. Nakita natin mga challenges with household items. Ang I Can See was a singing contest. Ito, mas trivia tayo. Dahil nakita natin, sobrang ganda ng feedback ng potluck segment ng It's Your Lucky Day na grabe yung tuwa ng mga tao, whether it be dahil sa tamang sagot o dahil sa maling sagot. Na-miss natin ang Game Ka Na Ba? Naalala ko, long time ago, was Battle of the Brains, kung hindi ako nagkakamali. Channel 9 pa yata yun, if I'm not mistaken. So ibabalik natin yan. So for Rainbow Rumble, there's a component na talino, na book smart, may street smart, and there's a game of chance and luck also. Okay. For our next question po is Miss Janice from Butcher. Yan. Mas controversial sa akin. Yan, sa Janice. Hi, Luis. First, congratulations Thank you. on your new contract. Luis, when Jessie told you na she wants to go back to showbiz, ano yung unang naging reaction mo? Agad-agad ba pumayag ka o nagkaroon ka rin ng mga parang hesitations na sino mag-aalaga kay Pina? Wala talaga at all. Dahil nung sinabi niya sa akin na pinaplano niya bumalik, I can see the excitement in her eyes. At sino ba ako para ipagkait sa kahit sinong tao ang happiness niya na wala naman siyang inaagrabyado. When it comes to Peanut, si Peanut kahit pa paano, may edad na naman si Peanut. We have the best people also na nakapaligid kay Peanut. In fact, nung napag-uusapan yung isusunod namin kay Peanut, parang sabi niya, wait lang muna, sige, okay lang sa akin na medyo umarte muna ulit bago natin sundan si Peanut. So set aside mo na yung baby project number 2. Yes, ang gawa kay Brittle. Kala ko peanut butter. Si Brittle kami. Pero Luis, napag-usapan nyo rin ba kung ano yung mga projects na pwede lang tanggapin ni Jessie? Honestly, ako, go. Lumaki ako na yung mommy ko, dati nung time na yun, married to my dad. Kanya na, yung mga proyekto, kung may kissing scene, kung may bed scene, I think it's part and parcel ng isang actress. Kung ano man ang kailangan o hinihingi ng role sa'yo. Para sa akin, si Jessie pa yung medyo mas may konting mag-iisip pa if, for example, may kissing scene. Pero ako, if it's your fulfillment as an actress, go. So pati yung mga makakatrabaho niya, wala kang hindi mo siya kukontrolin. Dalawa lang ang magic word para sa akin. Basta ba yan? Basta sa'yo mapupunta. Wala, basta she's comfortable working, happy ang set niya, by all means, okay ako. Okay. Ikaw naman, Luis, yung pinirmahan mo dito, with one show lang ba or talagang exclusive contract with ABS? Both, may first shows and exclusivity sa ABS-CBN. Kasi if I'm not mistaken, Luis, parang umiingay din yung pangalan mo na inaalok ka sa politics. Yes. Alam mo, siguro 3 admins ago pa lang, inaantay na ako. Nakakatawa in the sense na pag-filing na or last day na ng filing, may mag-message sa akin, nandito kami ngayon, anong oras ka darating? Ha? Bakit anong meron? Dito, di ba, magpa-file ka? Nasa bahay lang ako, nakasando lang ako, naka-shorts lang. So, inaantay na magpa-file daw ako ng candidacy for whatever position. At hindi siya nawawala every election. And even up to now. At kagaya, I've answered this before, and I will answer it again. Redundant man pakinggan, but it's my heartfelt answer. Lahat tayo may obligasyon to serve. In what capacity, it depends kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos. Depends on the cards dealt. Did I ever say no to politics before? Sabi ko, hindi pa.
Hindi pa. So hindi rin ako magugulat kung tawagin ako ng public service etong darating na taon. Hindi rin ako magugulat kung mag-focus ako sa showbiz etong darating. Kumbaga sa October pa naman, filing for candidacy. So open ka pa rin naman? Yes, I am very much open to politics. Pero yun nga ang gusto ko. Kasi masyado natin iniisip na politika yan. If I do run, it has to be about public service. So far, ano na yung mga offers sa'yo? Like, in what position? Dami. Dami. Mas napag-uusapan pa ng ibang tao. I swear, yung mga naririnig ko dati, oh, yung gato, yung bati sa akin, parang, ha? Saan nagagaling yung bati na yon? Yung whatever position. And I guess kahit paano, I'll take it as a compliment. Na yung tiwalang binibigay sa ng tao, because this is not a TV screen, hindi to game show, this is real life. Pag sinabi mo na humihingi ka ng boto o ang isang tao ay willing magbigay ng boto sa iyo, that's their livelihood, that's their education, that's their health. So ibig sabihin, yung tao may tiwala sa iyo na gano'n. So I'll take it as a compliment. Nakakagulat, but it's a compliment. Lastly na lang, Luis, tungkol lang, reaction mo lang. Saan na lang hindi seryosohin yung mga pinost ko sa social media, ha? Kasi mamaya kasi pag tumakbo man ako, iniisip nila yun ang plataforma ko na masakit palang ulo mo, naka-wheelchair ka na. Diba? Tapos masakit ngipin mo, credit na. Medyo baka matakot tayo ibang mga butante doon. Nagpapa-check up ka, katabi mo, embalsamador. Gusto nila mabilis na servisyo. So, huwag sana seryosohin yung mga pinapost kong gano'n. Oo, pero yung iba talaga siniseryoso na, Luis, nga gusto mong tumakbo ka talaga. Thank you. Thank you very much. Like what I said, hindi naman, isipin mo yun, yung hihingi ka ng boto or yung tao willing ibigay sa iyo, willing i-shade yung pangalan mo. That speaks volumes sa tiwala nila sa iyo. At pag ginawa mo yun, pag hiningi mo ang boto ng tao at binigay nila sa iyo yun, siguraduhin mo na maglilingkod ka talaga sa publiko. Pero na-open mo ba yan kay Ate B? To be fair, since unang takbo ni Mommy up to now that we're talking, pag nagdi-dinner kami, wala kaming usapang politika. May usapang politika sa mga nangyayari, but in terms of kung ano mangyayari, kung tatakbo ba ako, wala kaming ganun. Totoo. I think politics takes a back seat sa family namin pagka magkakasama kami. Siya, kasi may mga talks din na inaalok uli siya na maging governor ng Batangas. Okay lang ba sa'yo na tumakbo uli si Ate B? Nakita naman natin how progressive unang lipa. Nakita natin kung paano pinagbago ng lipa nung naging mayor si Mommy. Kung ano pinagbago ng Batangas nung siya ay naging governor. Kahit nung siya ay naging congresswoman ng lipa. So si Mommy kasi paglilingkod niya. Kagaya na sinabi ko, babalikan ko lang. Pag si Mommy tumatakbo o si Tito Ralph tumatakbo, ang politics takes a backseat to public service. And I think that's what it's about. Kaya namimiss ng mga tao na si Mommy yung nandun dahil nararamdaman nila yung tunay na paglingkod ni Mommy sa Batangas. Pati nga daw yung younger brother mo, di ba? 3 kayo. Daw! Si Ryan nga sabi niya, ha? Si Ryan kasi for the longest time, di namin nakakausap yan about politics. Nung time na yun, ano siya, iffy about politics. Pero now na si Ryan nakakapunta na sa Batangas, nakikita ko na nagkaroon ng spark sa kanya. Nung nakita niya ang mga Batanggenyo, nung nakita niya kung paano nagbago buhay ng mga Batanggenyo dahil kay Mommy, dahil kay Tito Ralph, at kung ano pa ang pwedeng gawin para sa, at hindi lang Batanggenyo, para sa mga Pilipino, para may nakita akong ngiti kay Ryan na hindi ko pa nakikita. Yun na yun. Last na lang, Luis. Reaction mo lang sa National Artist nomination ni Ate B. Same thing, dati pa yan pinupush. I would like to thank all those people na may initiative ng gawing national artist si Mommy. Si Mommy naman, alam niyo naman, basta happy siya sa kahit anong klaseng recognition at kung tama na yung panahon para maging national artist si Mommy, congratulations. At naniniwala na ako darating at darating tayo sa puntong yun. Thank you, Luis. Thank you very much.